Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 3 to August 9, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Isa dyan na reading Kabayan Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan, ninyo ang inyong isipan. Energy reading tayo ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo dito, Pisces. If this is your energy, kung ano lang ang lalabas sa baraha, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Okay? Hindi ko hawak kung ano ilalabas sa baraha. Okay, meron tayong Sagittarius, Leo, Libra, and also Pisces. Okay. Sa nakikita ko sa iyo dito, ang ganda. Kasi you look to the future. Kung tutusin. May mga bagay o sitwasyon na paninindigan mo na to success. And also, syempre, may mga mag-o-open sa'yo, no? May mga mag-o-open na door sa'yo, door sa success and victory coming. Sa buhay mo, makakaramdam ka ng kasiyahan also this week. And then, sa iba naman siguro may mga katotohanan o magkakaroon ka ng enlightenment, no? Kung ano yung pupukusan mo, kumbaga nahadun ka na sa purpose mo in life. Magkakaroon ka na ng gano'n sa sitwasyon. Doon ka magpo-focus sa magkakaroon ka ng mga main concern situation sa buhay mo. Siguro sa iba sa inyo, when it comes sa business, finances, negosyo, ganyan. How to gain your wealth, your abundance. Siyempre, meron ding abundance sa parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito. And then, may mga papuri din ako na nakikita sa'yo. Papuri, kasiyahan, may money. Congrats, may money na parating sa'yo, and then, may achievement, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pero manindigan ka rin sa iba sa inyo, kailangan mo kasi manindigan din, sa nakikita ko dito, no? Siyempre, hindi yung mga pangarap sa nakikita ko sa iyo, no? May mga pangarap na maaring a-actionan mo na this time, sa nakikita ko sa inyo. And then, may tao na maring ikaw or someone, they giving you a love or you give your love to someone sa iba sa inyo. Merong mga sa iba sa inyo siguro may nagkaka-crush sa inyo, no? Or maybe you have a crush. Yung paghanga, ganyan, may mga paghanga situation. Ako nakikita dito. When it comes sa woman, siguro maaring ikaw ito or someone into your life kung lalaki ka, di ba? Maaring there's a person dito na nagkakaroon ng enlightenment. Kumbaga nahandun yung iniisip niya ikaw or thinking of you, or maaring ikaw to vice versa tayo. Maaring iniisip ka niya o iniisip mo siya dito sa situation na to. May mga situation na magkakaroon or kailangang i-progress, lalo na when it comes to a wish come true. Siguro, kailangan na i-progress, aksyonan, panindigan. Siyempre, may abundance na darating sa iyo, Iba sa iyo is more on idea or magpo-focus ka more sa trabaho mo, sa stability mo, sa mga pangarap mo sa buhay, sa sa trabaho, yan, business. Siyempre, there's a gain of wealth. Yan, may pagtaas. By August, siguro unti-unti na magigain yung wealth mo sa nakikita ko dito sa iyo. Yan. May sitwasyon na paglaya, siguro may isang sitwasyon na lalaya ka na o magkakaroon ka ng freedom. Yan, kung ano man yun, congrats. Energy ni Pisces. Energy ni Pisces this week. Kailangan mo ngang manindigan dito. May bigla ang mangyari. May iisipin ka ata.
Okay, energy mo, star in the star, oh. Okay, may energy mo, you're waiting for something to complete. Ganyan. Sa iba, sa inyo. Siguro may mga hintayin ka, kumbaga, magkakaroon ka pa ng self-doubt. Halimbawa, gusto mong mag-travel, gusto mong umalis, gusto mong ganito, ganyan. Maaari magkakaroon ka pa ng self-doubt doon. Gano, maaari may hihintayin ka pa, o may mga bagay pa dapat asikasuhin. Ganyan. And also, ang nakikita ko sa iba sa inyo, there's a delay. May mga delay situation, maybe may mga delay situation of success, maaring ganun. Sa nakikita ko dito, kasi andito, naglabas din siya dito. Kaya nga sabi ko dito, di ba, may mga kailangang panindigan into your life. And then, pero it's up to you, you need to think. Ganyan, sa nakita ko dito. And then, ang energy mo, merong merong stagnation or medyo may stagnant ka ata sa iba sa inyo. Kuhanin mo lang sa inyo, may mga situation na may stagnant ka. Yan, may mga situation na malalack of closure in a situation. Halimbawa, ate, ano yung lack of closure? Halimbawa, tulad na sabi ko, di ba? Halimbawa, gusto mo mag-travel. O kaya halimbawa, may gusto kang ma-accomplish or gusto mong ma-achieve. Pero, in that situation, may mga kailangan ka pang gawin, asikasuhin, tapusin, mga ganong situation. Yung mga bagay na need to heal, mga ganong situation. Ang nakikita ko dito. Siyempre, nandun yung wish come true, no? Kumbaga, nagkakaroon ng iba sa inyo na idea to pursue sa nakikita ko sa dito, pero you're still waiting pa rin in a situation. May mga gusto kang i-move forward o i-progress na plano sa nakikita ko sa dito. Yun ang energy mo. And this is a time to decide, no? When it comes ito sa situation mo. May mga didesisyonan ka also this week. May mga babaguhin ka rin. Ano ang parating kay Pisces? Ano pong parating kay Pisces this week? Parating kay Pisces this week. Ano yun? Teka nga. May travel ba kayo? Siguro iba, you have a travel within the... Aray ko anak, in the 3rd week of the August. O kaya, aray ko, sakit anak o the 8th this August or by the 3rd week of August. Sa iba naman sa inyo, siguro by 3 days, 3 hours, 3 days, 3 weeks, ganyan. Or 8 days, 8 weeks, 8 months. Months man yan or weeks, ganun. Parating. Or maybe you're thinking about travel. Aray ko, sakit. Okay. Parating sa'yo, may mga isipin ka raw. Iba sa inyo magkakaroon o makakaramdam kayo ng chronic fatigue. Siguro sobrang pagod, sobrang stress, or mapanghihinaan. Low energy itong nakikita ko sa'yo, no? Parating din is also disappointment. Yeah, may mga disappointment situation. Sa iba sa inyo, may mga enlightenment, tulad ng sabi ko dito sa iyo, may mga enlightenment situation, meron kang mga situation na didesisyonan, magkakaroon ka ng self-evaluation, syempre na parating sa iyo. Sa nakita ko dito, sa iba sa inyo, mailelet go daw kayo at mayroon kayong i-start isang situation. Pero hindi ko lang maintindihan sa inyo, medyo lack of parang may mga bagay na ayaw mong pagpursigahan, may mga bagay na ayaw mo nang pagtiyagaan. Ganun. Parang siguro sobrang pagod na, ganyan. May mga ganun sitwasyon. Ako nakita. Pwede rin na na may mga sitwasyon o tao o any situation na pwedeng iwasan mo na lang, lalayo ka na lang. May mga ganun sitwasyon. Yun ang parating sa iyo. Sa nakita ko. May mga pagpapasya ako nakikita sa iyo, no? Yan, may mga pagpapasyahan ka this time. May pag-iisipan ka, parang you have an idea to pursue, no? Dito sa nakita ko. Naghahanap ka rin na tamang solution or
or directions in life sa nakikita ko sa'yo dito. There's a revelation, ano, na darating sa'yo. Ibig sabihin, merong isang bagay na, ano ba to? Isa-shake ka ng universe para gumising doon sa bagay na yun o sa sitwasyon. Parang ano yun, uugain ka niya. Parang ganun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Expect na unexpected. Parating sa'yo. May ganun situation. To start a new beginning into your life. Ganyan. Isi-shake up ka niya. Ano dapat iwasan? Tandaan mo, you need to learn from the past, ha? Sa iba naman sa iyo, magkakaroon ka ng reflection. Yan, magkakaroon ka ng reflection sa mga bagay na ano yung gusto mong i-withdraw, ano yung path na gusto mong tahakin, hahanapin mo yung sarili mo, ganyan. O kaya may mga bagay na you want to skip, may mga bagay na you want to move on, may mga bagay na didesisyonan mo this time. Ano dapat iwasan ni Pisces this week? Devil talaga, universe. Tama naman. Devil. Dapat iwasan. Okay, dapat iwasan. Yes, tama. Iwasan mo yung mga ano. Sa ngayon siguro is time na medyo umiwas ka sa mga toxic. Pero nakikita ko sa'yo magkakaroon sa'yo ng ano parang you release yourself in a situation na parang natutoxic ka na, napapagod ka na, nahihirapan ka na, natatrap ka na, yung ganyan. Nandun ka sa sitwasyon mo para magkakaroon yung iba sa inyo na ano, ng movement this time sa nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng movement. Okay, when it comes sa iwasan mo yung ma-stuck ka. Iwasan mo syempre, yung stress, anxiety, depression, yung mga pag-worry in life, iwasan mo yun. And iwasan mo is not to speak out. Kung may mga bagay na kailangan mong sabihin, na opinion mo, o kaya may mga bagay na kailangang aksyonan, i-movement, this time gawin mo. Don't be stuck, ang sabi nga dito, di ba? And then, syempre, huwag ka magpa-track and huwag ka magpa-control in any situation into your life. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga toxic place, toxic relationship, toxic situation in life. Syempre, iwasan mo yung hindi mo i-release yung sarili mo dun sa mga bagay na yun. I-freedom mo yung sarili mo kahit for a while para makarelax ka, di ba? Basta choose your destiny. And then, iwasan mo yung mahata ka ng mga nakaraan. Ganun, iwasan mo yung magkaroon ng mga pagsisisi in life kasi it happened, kailangan mangyari, mga dapat mangyari, destiny yun. And then, syempre, yung kung may mga mind drain kayo, kasi baka nga pagising-gising kayo o kulang kayo sa tulog, siguro mas iwasan nyo yung mga ganun, no? Para hindi kayo magkaroon ng palagi masakit ang ulo nyo, ganyan. Tapos may mga insomnia, no, yun. Iwasan mo yung ano ba ito, yung kabahan ka o matakot sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong aksyonan o gusto mong i-move. Yun nakikita ko. Iwasan mo ma-out of control ka, iwasan mo magkaroon ka ng delay o i-cancel yung mga bagay na pwede namang aksyonan na this time o solution na this time. Yun na nakikita ko. Siyempre, iwasan mo na hindi ka maghigpit, no? Maghigpit in any situation into your life. Lalo na when it comes sa money, ganyan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin, when it comes sa love is lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Kamusta po ang love ni Pisces? Kaibigan, pamilya. Tingnan natin, this week, kamusta po ang love ni Pisces? Please show me. Sa iba dito, family Love ni Pisces this week. Ayun, lumabas na. The Fool. Sa iba sa inyo, zero love.
Okay, when it comes sa love, when it comes sa love, maaring iba sa inyo nagkaroon na ng separation, ano? Kasi nandito na si Fool. Yan, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, naging matagal din kayo, no? Actually, nitong taon na to. Or maybe sa iba sa inyo, in 3 months, 3 weeks, 3 years, something, or more than pa sa iba, as in matagal, sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito, yun nga, nagkaroon ng paghiwalay. Kasi why? Ang nakita ko dito, hindi kanya pinahalagahan eh. Or maybe vice versa tayo kasi no pointed. Tatandaan nyo palagi, wala akong pointed name. Energy reading ito. Para lang, maklear lang. Kasi yung iba kasi comments, iba kasi, no, parang hindi ata nila naiintindihan, no? Yung mga yung reading natin. Yun ang nakikita ko dito, hindi ka nakaramdam ng pagpapahalaga. Kumbaga, isa dito is naging selfish, ganyan. Naging makasarili, naging sakim, sarili niya lang pinahalagahan niya. Actually, dito, pinilit ko, tutuusin, no? Pinilit pang, parang nagkaroon pa ng resetting in this relationship, no? Kasi handin yung pinahalagahan at still care ang bawat isa sa nakikita ko dito. Pero kung nagkahiwalay kayo, ang nakikita ko sa kanya, gusto niya ng development, syempre. Naaring isa dito is sobrang na-stuck pa dito sa sitwasyon na ito, pero nahando siya sa situation. No, ikaw ito or someone na, or vice versa. Still care. Ang nakikita ko kasi sa kanya, nagkakaroon siya ng tupat. Hindi niya alam kung magre-resetting siya o gusto niya pa i-develop to. Pero kung magkakaroon kayo ng resetting dito, ang nakikita ko dito, tuloy, kung ano siya dati, ganun pa rin siya sa magiging ganun. Ay, ganun pa rin siya. Hindi ko pa rin nakikita na magkakaroon siya ng pagbabago. Yun ang nakikita ko sa kanya. Magkakaroon pa rin mga paglilihi, magiging sneaky pa rin itong taon na to, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Kasi magkakaroon pa rin ng pagpapabaya. Pero gusto daw niya ma-develop, pero ang nakikita ko sa kanya, mag-go to the flow lang siya. Kumbaga, kung ano yung papakita mo sa kanya, ganun siya. Pero sabi mo, ate, magiging seryoso. Hindi nga siya magiging seryoso pa sa ngayon. Gusto niya lang magka-develop, pero darating pa rin yung time na hindi pa rin talaga magiging matatag yung relationship na to. Kumbaga, itong tao na to is nahahatak lang siya ng sitwasyon, nahatak lang siya ng relasyon na ito. They want to develop itong relationship na to, maaaring gusto niya magbigay ng effort and hard work in this relationship, no, sa nakikita ko dito. Pero, very independent kasi itong tao na to no? Feeling pa rin siya, single, ganun, sa nakikita ko dito. Yon ang nakikita ko sa kanya dito. Medyo may pagka-immature itong tao na to. They need you because of the needs. Because of the needs. I need you because of need. Mahal niya ako, ate. Kung mahal ka niya, needs ka niya. Need ka niya. Need ka lang niya. Yun, ang nakikita ko sa kanya. Kailangan kita, sabi niya. Kailangan kita. Magkaiba kasi yung love sa kailangan no? Yun ang nakikita ko dito. Gusto niya ma-recover itong relationship na to. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, kahit pa paano nagkakaroon kayo ng resetting. Kumbaga, yung cycle ng buhay nyo, ganun maaring, vice versa tayo dito sa card ko kasi, yung girl ang masyadong very caring. Yung girl ang more on, thinking of the future when it comes in this relationship. Yun ang nakikita ko. Siguro isa sa inyo naging mapagbigay lang o hindi lang yun talagang pinapahalagahan niya yung relationship na to kahit na minsan nararamdaman niya na makasarili yung isa, kahit minsan nararamdaman niya na parang stagnant yung relationship. Yun ang nakikita ko dito. Pero sana alam niyo naman siguro yung Three of Swords, di ba? May papasok kasi, in this relationship kasi, may papasok at papasok na someone na pwedeng gumambala sa relasyon na ito. Yun ang nakikita ko.
Kung magkabalikan man kayo sa mga magkakahilaw, magkakaroon pa rin ng issue. Yun ang nakikita ko. May third wheel pa rin. Sa ano, magre-read ako ng ng about love. So, lahat is love. Pisces in August this week. Okay, tingnan natin. Tapos na to, universe. Mayroon kang new project. New project, idea. May mga gagawin ka raw. Tapos na po ito. Pero sabihin ko muna. Okay. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, may taong gusto mag-sorry. Gusto niya na, they manifesting you, no? Gusto pa niyang isang one more chance about dito sa relationship. Itong tao na to medyo irresponsible. Maybe vice versa tayo ba? Ang nakikita ko dito, medyo matigas ang ulo nito, no? Madali kasi siyang mabagot. Ganun nakikita ko sa kanya. And then also what? Stagnant no? Parang gusto niyang, itong tao na to gusto niyang, ano tawag dito? Mag-taking a risk when it comes sa'yo. Alam mo parang sa sugal, gusto niyang sumugal in this relationship. Yun na nakikita ko dito Gusto niyang sumugal, gusto niyang bumalik. Siguro din yung situation na pero universe, bakit ganito? Anong ibig mo sabihin dito? Ibig sabihin hindi niya kayang i-accept itong relationship na nagkaroon ng hiwalayan. Pero may umiiwas no? O gusto niya makarecover dito. Gusto niya magkaroon ng recovery. Or gusto niya uli magkaroon ng shifting in this relationship sa nakikita ko ito. Pero sa iba naman sa inyo, when it comes sa'yo, dito sa nakikita ko, there's a new beginning happen into your life. And then may mga, siguro sa iba sa inyo, may mga gagawin kayo. There's a breakthrough coming sa buhay mo. Siguro by this week, by this month, sa nakikita ko dito, or by the next month, may mga, sa iba sa inyo siguro, you have a travel, sa iba. Siguro you have a travel by 6 days, 6 weeks, 6 months, may travel ang iba sa inyo. Or by summer also, no? May mga ganong travel na coming. Hindi ko alam kung pupunta ka sa place na medyo mainit, or a place na, or by summer, you have a travel, maaaring ganon. And then, there's a breakthrough coming sa buhay mo, sa nakikita ko, baka sa ibang bansa ito o diba? Merong mga point ng buhay mo na napagod ka na and you want na ng recovery, no, into your life. Maaari nagkakaroon na ng enlightenment sa buhay mo na you want to shift sa nakikita ko dito. Yun. At maaari rin na may mga sitwasyon na gusto mo ng maging totoo or maging makatotohanan. Halimbawa, ano ba ate? Halimbawa, gusto mo mag-adventure. Halimbawa, you have a project. Diba? You have idea. Parang gusto mo nang gawin yung gusto mo na aksyonan. Ganyan. Yung bagay na ito, it's up to you to make it happen. Kasi this an action. Kailangan mo aksyonan. This time, sa nakikita ko, kung ano man yung mga bagay na, kung nagkakaroon ka ng enlightenment in any situation mo in life, at dati talagang sobrang na-stuck ka dun sa bagay na yon, at ngayon ay yung manifesting something into your life, do it. Gawin mo siya, no? Sa nakikita ko dito kasi we have the sun, ibig sabihin, kung ano mang sitwasyon ito is you will be success sa nakikita ko dito. Kung makaka-recover at makaka-recover ka dito sa sitwasyon. Kailangan mo lang din talaga is to action. Dito. May mga bagay na kailangan mo na abandonahin, may mga kailangan mo nang going toward to a new, ganyan sa nakita ko. There's a shocking situation happen dahil meron ako nakikita dito na someone want a union.
or may tao na gusto ng getting together. May getting together situation ako na nakikita dito. May bahay na babaksak, masisira, magkakaroon ng sira. Puro tubig mayroong baha din no, sa nakikita ko dito kasi puro tubig yung nakikita ko dito. Siguro may mga babaha, may mga lulubog sa baha, may masisirang bahay, tutulo ang bubong. Ano ba yun? Tutulog yung tubig sa bubong, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Wait, may getting together. Sabi ko nga sa'yo, may getting together. May mga having fun, happiness, enjoyment. Merong mga celebration coming. Merong getting together ng close relationship, family unity, reunion, surprise parties, event. Sa nakikita ko dito, maaring may tao dito na isusupresa ka o ikaw magsusupresa, ganyan. May coming home no? May taong gustong bumalik o may taong or may gustong, ikaw, halimbawa, coming home, uwi ka ng Pilipinas, uwi ka ng probinsya, o kaya may galing ibang bansa, galing ibang probinsya, maaring ganun yung sitwasyon sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko din, may tao dito na gustong nagpapasya siya na gusto ka nang pakasalan. O maybe you have a wedding na pupuntahan, maaring ganun, sa nakikita ko sa inyo. And then, o kaya naman, merong mga pupuntahan kayong wedding celebration. Uy, sino yun? May ganun? Sana all. Joke. Joke. Ayokong ikasal. Joke. Sinabi ko pa talaga yung sarili ko, Pakailan mo ate dyan sa reading na yun. Joke lang yun. Tingnan natin Ace of Coins. Uy. Ay! Sinundutan ng ano ba yan? Universe, why? Ibig sabihin, mag-ingat ka sa pera mo, no? Mag-ingat ka sa pera mo. Siyempre, isa rin yun. There's a loss. There's a loss. Loss of relationship, loss of money, loss of work. Sa iba sa inyo, yan. Loss of partnership, loss of connection with someone, loss of, may mga unexpected coming sa nakita ko ito. Yan. Pwedeng magkaroon ng disappointment, no? Sa trabaho mo, sa pera mo, sa mga nakakonect sa'yo, sa karelasyon mo, sa mga taong connection sa'yo. Ganyan. May mga disappointment situation. Pwedeng sa iba naman ay may conflict, malaki man o maliit yun. Sa iba is mga hindi kayo magkakaintindihan, separation also. Sa iba, meron din na i-remove sa'yo o you remove yourself o you separate yourself in a situation, maaring ganon, ihiwalay mo yung sarili mo. May mga unhappiness situation, ako na nakikita sa'yo. Universe, explain mo sa akin to. Ay, oo nga. Ba't nahandito to universe? Uy, I need you. Someone's need you. At gusto niya ng union, connection, commitment also, no? Sabi niya, I need you. Kaso, hindi ko alam kung siya yung napanghinaan ng loob or ikaw talagang wala na yung confident mo when it comes sa kanya. Kumbaga, handun na kasi yung nagkaroon ka na rin siguro ng self-doubt dito sa tao na to, ganyan, o maaring siya is ganun sa nakikita ko dito. Napanghihinaan siya ng loob to connect sa'yo. Itong tao na to, maybe, this is you. Ganun na nakikita ko sa'yo dito. May taong weak. Ako nakikita dito, no? May taong weak. A mother figure? May weak. Hindi ko alam bakit maaaring ikaw ito, no? Or hindi man siya mother figure, pero babae kasi to, nakikita ko. Medyo weak yung energy na nakukuha ko sa kanya. Medyo may depressed no, may lungkot. Ako nakikita, nagkakaroon siya ng moody type. There's a dramatic situation dito. Sa situation na to,
Someone want ng apology. May gusto mag-apology sa'yo. Yun ang nakikita ko. Or maybe this is you. Okay. Ikaw or someone into your life, sa nakikita ko dito, hindi ba, or a family, hindi ba sumasakit yung tiyan mo? May sakit ka ba sa batang tiyan? Or a part of the family, maaring ganun. Baka pwede rin stress, di ba? Yung mga ganun. Ang nakikita ko sa'yo dito, may tao na there's a union no? There's a union. Siguro may mga makikita-kita na mga mahal sa buhay, either family or any connection sa'yo. May taong nag-iisip sa'yo, no? Or maybe you thinking in this situation. May nag-iisip. Doon yung sitwasyon na want ng recovery when it comes dito sa sitwasyon na to. Yan. Tulad nga sabi ko sa'yo, may tao na gusto niya ng getting together at gusto niya uli na magkaroon ng Ten of Cups or want to rebuild or to structure itong sitwasyon na to sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, siguro handoon yung situation na you're thinking about your family, about relationship, trabaho, ganyan, or friend, ganyan. Sa nakita ko dito sa iyo. Or maybe you're thinking about bahay. Maaring ganun, maaring gusto mong bumili ng bahay, magpagawa ng bahay, magpa-renovate ng bahay, mga ganun situation. Para sa family mo, maaring nahadon ka sa point na yon sa iba sa inyo. Yun, may mga bagay na sinisiyasat mo, may mga bagay na naghahanap ka ng katotohanan, may mga sitwasyon na nagmumuni-muni ka, kumbaga, no? Minsan siguro handun yung point na inihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao at gusto mo munang mapag-isa, maaring ganun sa iba sa inyo, sa nakatuon. Parang nahadun ka sa nagsusoul searching ka sa sarili mo. Yun. Nahadun din sa iba naman sa maaring nag-iingat, may mga pag-iingat na nangyayari sa iba sa inyo. O kailangang mag-ingat. May taong naghihintay. Ay, may pag-aaway. May pag-aaway. Medyo, ang nakikita ko dito, no, someone's waiting. Yan. Kumbaga, naghihintay itong tao na to. No, hado siya sa maaring may mga nag-text sa'yo or nag-text ka, hinihintay mo yung reply ng isang tao, maaring ganun, or vice versa. Maybe you're wait for something result, wait for a revelation, katotohanan, naghihintay ka ng enlightenment. Medyo magulo yung isip mo sa iba sa inyo. Maraming tumatakbo sa isipan mo na hindi mo maintindihan actually, no, kung ano yung actions na gagawin mo into your life sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may mga pag-uusapan kayo related to territorial, ganyan. May mga iba sa inyo is may mga hindi nagkakaintindihan na magkakapatid, maaring 4 kayo, 5 kayo, 6 kayo. Maaring iba sa inyo, no? And then also, 4, 5, 6, ganyan. Maari rin sa nakikita ko sa iba sa inyo, may mga hindi pagkakaintindihan, may mataas ang ego, may very defensive na tao, may mga disagreements. Sana syempre, may conflict kasi ako nakikita. Sana hindi ganun kalaki. Kung magkakaroon man ng conflict, siguro you need to be patient. Kumbaga patient ka naman actually, no? Pisces, napaka-patient mong tao. And then, kumbaga na andun din yung mga tension also. Tension, maaring may mga, this week is mairita ka, mainis ka, ganun. Maaring magkakaroon ng lack of community, lack of cooperation with someone. Pwede rin sa mga kasamaan mo sa trabaho mo, sa mga kapatid mo, sa isang taong lalaki. Pwede rin, no? Kasi may lalaki ako nakita dito. And then, sa iba, may matatapakan ng ego. Ganyan. Mga magka-clashing personalities niya, kumbaga.
may mga battle, agreement, kumbaga sa iba sa inyo, may tao dito rin na gusto nakikipagkumpetensya sa sayo. Ganyan. May competitive or competition situation, ako nakikita. Yun na nakikita ko sa'yo. May taong curious sa'yo Still curious. Kumaganahan dito siya sa sitwasyon na gusto niya, tulad ng sabi ko kanina, want niya ng apology, gusto niya magkaroon ng pagsasaayos when it comes sa'yo, nitong taon, or maybe this is you, sa nakikita ko sa'yo, o may mangyayari sa'yo. There's a transformation coming into your life. May mga mag-open na door para sa'yo. There's an end of a cycle. May mga bagay na unexpected change happen into your life. Pwede rin ako nakikita sa inyo na may paglipat, no? Hindi ko alam in what way yung paglipat mo. Lilipat ka ba ng trabaho, ng lugar, ng bahay, or section 1, pupunta ka sa section 2, section 3, may paglipat situation ako na nakikita sa iyo. May mga pag-move on. May pag-umpisa, and also a clarity is coming, clarity is coming into your life. You're taking to the higher path. Sana walang manghiram sa'yo. Sana walang manghiram ng pera. May pagtulong. Ako nakikita, maaaring may tutulong sa'yo or may tutulungan ka. Siyempre, may also there's a rejection, sa nakikita ko dito. May rejection May mga dissatisfaction, and siguro yung iba sa inyo, you're waiting for a sign. You're feeling stuck. May mga on and off action, yung iba sa inyo, feeling bored. Naboboard na ba kayo sa buhay nyo this time? You're feeling alone, may iniwan sa ere, may pag-iwan sa ere. There's a hardship. Maaaring iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng problema with sa trabaho nyo, sa finances nyo. Hindi ba sumasakit yung ulo mo, yung paa mo, ganyan. Maybe there's a mother figure. Baka yung mother figure, may sakit. Sa nakikita ko dito, o may nararamdaman siyang pain, sadness, or sakit itong tao na to. Yun na nakikita ko dito. May big decision making ka daw na gagawin in life. As in, arigato namaste, God.